Magandang araw! Kumusta na kayo mga bata? Ako si Teacher Bell, ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan. Bago tayo magsimula, nais ko munang maging handa kayo sa ating aralin sa araw na ito. Narito ang mga pamantayan na dapat inyong sundin. Una, humanap ng pwesto kung saan kayo komportable. Pangalawa, makinig ng mabuti sa ating aralin. Pangatlo, sundin ang isinasaad ng mga panuto. Pang-apat, sikaping matapos ang mga gawain. At panlima, gumawa ng maayos at masaya. Sa araw na ito, kailangang malaman nyo ang bago nating aralin. Tandaan, mag-aral is fun sa AralPan. Kaya tara na, ating tuklasin ang maaksyong kasaysayan sa AralPan. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, tayo muna ay magbabalik-aral. Kahapon ay ating itinalakay ang sigaw sa Pugad Lawin. Upang lubos na maunawaan ang ating naging aralin kahapon, tayo muna ay magkakaroon ng maikling pagbabalik-aral. Panuto. Mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at thumbs down naman kung ito ay mali. Unang bilang, si Emilio Aguinaldo ang nagtatag ng KKK. Kung thumbs down ang iyong sagot, tama ka. Pangalawang bilang, ang Katipunan ay nahati sa dalawang pangkat, ang Paksyon Magdiwang at Paksyon Magdalong. Thumbs up ang sagot. Pangatlong bilang, noong Agosto 23, 1896, ipinatawag ni Bonifacio ang mga pinuno ng Katipunan at napagkasundoang simulan ang paghihimagsik. Ang tamang sagot ay thumbs up. Pang-apat, sabay-sabay na pinunit ng mga Katipunero ang kanilang mga sedula at sumigaw ng mabuhay tayong lahat. Ang tamang sagot ay thumbs down. Panglima, ang sigaw sa Pugad Lawin ang naging hudyat ng himagsikan. Kung thumbs up ang iyong sagot, tama ka. Mahusay ang inyong naging tugon mga bata at ako'y natutuwa pagkat lubos na ninyong naunawaan ang ating nakaraang aralin. Ngayon, meron akong ipapakitang isang larawan. Pagmasdan at suriing mabuti kung ano ang nais ipahiwatig ng larawang ito. Ano ang inyong nakikita? Sa inyong palagay, ano-ano ang mga sanhi ng isang hidwaan? Mahusay ang naging inyong mga sagot, pagkat ang larawang aking ipinakita ay may kinalaman sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Ngayon, sabay-sabay nating basahin ang ating learning objectives sa araw na ito. Sa pagtatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahang nasusuri ang mga pangyayari sa himagsikan laban sa kolonyalismong Espanyol at ito ay ang Tejeros Convention. Maraming labanan ang nangyari sa bansa. Dahil sa pagdami ng miyembro ng Katipunan, ang kanilang gusto ay makamit ang kalayaan mula sa mga Espanyol. Ito ang naging epekto ng kamalayang nasyonalismo. Iisa ang kanilang hangarin, iisa ang kanilang gusto. Ngunit dahil sa nag-alab na damdamin ng mga Pilipino, hindi maiwasang magkaroon ng inggitan, away at hidwaan sa nasimulang pagkakaibigan. Tayo na at ating alamin ang isa sa malungkot na bahagi ng ating kasaysayan, ang pagkakahati ng Katipunan. Dahil sa pagkakaroon ng dalawang paksyon sa Katipunan, ginanap ang konbensyon sa Tejeros, Cavite. Halina't ating alamin ang mga kaganapan. Ang alitan sa pagitan ng dalawang pangkat ng Katipunan ay nakaapekto sa layunin ng samahan. Sa halip na ang mga Espanyol ang kalabanin, ay sila ang nag-aaway-away. Pagdaan ng ilang buwan at sunod-sunod na natalo,
ang mga katipunero sa maraming labanan. Upang maresolba ang suliraning ito, ay nagdaos ng isang kapulungan sa Tejeros, Cavite, ang pangkat ng Magdalo at Magdiwang noong Marso 22, taong 1897. Layunin din ng pagpupulong na ito ang pagtatatag ng isang bagong pamahalaan. Idinaos ang isang halalang pinagkasundoan ng lahat na kailangang igalang kung sino man ang may hahalal. Sa kombensyong ito, nahalal si Aguinaldo bilang Pangulo at si Bonifacio bilang Direktor ng Interior. Subalit, ang pagkapanalo ni Bonifacio ay tinutulan ni Daniel Tirona sapagkat si Bonifacio raw ay hindi isang abogado. Nagdamdam si Bonifacio at bilang supremo ng Katipunan ay pinawalang bisa niya ang resulta ng eleksyon. Gayunpaman, nanumpa pa rin si Emilio Aguinaldo kasama ang kanyang gabinete bilang Pangulo ng Revolusyonaryong Pamahalaan noong April 1897. Pinakipat tinapasahan agad ng pamahalaan si Bonifacio at ang kapatid nitong si Procopio ng pagtataksil sa bayan o treason. Upang litisin ang kaso ng magkapatid, ay binuo ang Konseho ng Digmaan sa pangunguna ni General Mariano Noriel. Tumagal ang paglilitis mula ika-29 ng Abril hanggang Mayo 4 taong 1897. Kahit walang sapat na ebidensya ay pinatawan ng parusang kamatayan ang magkapatid. Sila ay hinatulang nagkasala ng sedisyon o pagtataksil sa bayan. Noong ika-8 ng Mayo taong 1897, ang hatol na kamatayan ay binago ng Aguinaldo at ginawang pagpapatapon na lamang sa magkapatid na Andres at Procopio sa malayong lugar upang hindi sila makapaminsala sa pamahalaan. Subalit binawi ni Aguinaldo ang kanyang utos dahil sa paliwanag ni General Mariano Noriel at General Pio del Pilar na patuloy na mahahati ang kilusan kung mananatiling buhay ang magkapatid na Bonifacio. Kaya noong ika-10 ng Mayo taong 1897, ang magkapatid na Bonifacio at Procopio ay pinatay sa bundok ng Patong sa Maragondon, Cavite. Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Ang pumatay sa Supremo ng Katipunan ay kamay ng isang Pilipino. Sana'y inyong naunawaan ang ating aralin sa nakakalungkot na bahagi nito ng ating kasaysayan. Dahil sa di pagkakaunawaan, inggit at pagkawatak-watak, mismong Pilipino ang naglaban sa isa't isa. Ngunit sino ang talo sa huli? Walang iba kundi tayo rin. Ngayon ay dumako tayo sa pagsasanay. Kunin mo ang iyong ballpen at papel at sagutan ang mga sumusunod. Panuto, isulat ang tama o mali ayon sa pahayag. Unang bilang, sa Kumbensyon sa Tejeros itinatag ang revolusyonaryong pamahalaan. Ang sagot ay tama. Ikalawang bilang, nahalal si Bonifacio bilang Pangulo ng revolusyonaryong pamahalaan. Ang sagot ay mali. Pangatlo, tinutulan ni Aguinaldo ang pagiging direktor ng interior ni Bonifacio. Ang sagot ay mali. Pang-apat, inakusahan ng pamahalaan si Bonifacio at ang kapatid nitong si Procopio ng salang rebelyon. Ang sagot ay tama. Ikalimang bilang, ang magkapatid ay hinatulan na nagkasala ng sedisyon o pagtataksil sa bayan. Ang sagot ay tama. Sana ay nakuha mo ang tamang sagot. Tandaan natin ang mahalagang aral nito sa ating kasaysayan. Marami tayong mabubuting lider at bayani. Ngunit, kung inuuna natin ang inggit at di pagkakaunawaan, maaari itong ikapahamak ng isang tao. Ang pagkakalat ng chismis o fake news ay hindi magandang gawain. Matuto tayong pahalagahan ang ating kapwa. Ang kahit anong di pagkakaunawaan ay nakukuha sa mabuting usapan. Tanggalin ang inggit sa katawan, diyan ka mapapahamak. Nakakalungkot man ang katapusan ni Andres Bonifacio sa kamay ng kapwa Pilipino, ang kanyang ambag at pagmamahal sa bayan ay hindi malilimutan, kahit ilang henerasyon pa ang magdaan. Bilang pagbubuod sa ating aralin, tandaan natin ang sumusunod na talasalitaan. Sedisyon. Ito ang tawag sa kilos o gawain na naghihikayat para magkaroon ng rebelyon. Paksyon.
hidwaan, gulo o away sa isang samahan. Pagtataksil, kawalan ng katapatan. Revolusyonaryong pamahalaan. Ito ang pamahalaan na ipinalit sa katipunan noong panahon ng himagsikan. Magdalo, paksyon ng katipunan sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Magdiwang, paksyon ng katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Ngayon, kunin ang inyong kwaderno at isulat ang ating takdang aralin. Panuto, sa inyong kwaderno, isulat ang mga bahaging ginampanan ng mga makabayang Pilipino sa Tejeros Convention. Hanggang dito na lamang mga bata, sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin. Paalam!